titigil po muna ng Canada na tumanggap ng sponsorship para sa ating mga parents at sa ating mga grandparents for 2025. Hello guys, Nardino TV again, and we are back again with another video. So guys, sa ating mga Filipino, right? Nasa culture na natin guys yung meron tayong kasama sa bahay na extended family natin or extended family members, 'di ba? Common na sa atin 'yan, no? Halimbawa, si Juan is nag-asawa, most of the time kasama niya yung parents niya sa bahay, 'di ba? Or yung wife kasama yung parents sa bahay. Katulad ko po, nung kami ay nakasal, okay, nakatira po ako dun sa house ng aking mother-in-law, di ba? So, that is a common, I think, culture sa Pilipinas, no? And there's nothing wrong about that one, right? Pero hindi sa lahat ng country ganun, guys, no? Katulad dito sa North America, na pag ang isang adult, guys, is na-reach niya na yung certain age, bumubukod yan, no? And most of the time expected nga yun, no, ng mga parents na magkakaroon sila ng sariling lugar kasi magbi-build na sila ng sarili din nilang family. I would say merong may mga pros and cons yan. Especially guys, kung pumunta kayo dito sa Canada as an immigrant, di ba? So syempre guys, kung let's say kayo lang dito, di ba? Wala kayong kamag-anak dito na pwedeng mag-assist sa inyo, di ba? So, kung magkakaroon ka ng extended family na kasama mo dito, mas maganda. Let's say, meron kang mga kasamang kids na minor pa na kailangan na merong titingin, di ba? So, kung meron ka ditong kasama, let's say, kasama mo yung lolo, kasama mo yung lola, kahit pa paano guys, makakatulong sila sa pagtingin ng mga kids, di ba? Habang kayong mag-asawa is nagtatrabaho. Pero syempre guys, bago nyo magawa yan, kailangan nyo ng proper visa or proper permits para doon sa extended family na pupunta dito na pwede nyong makasama, right? And ngayong 2025 guys, nag-release na naman po ng bagong policy si Canada with regards to PGP, right? Ano ba yung PGP guys, no? Ano ba yan? Para saan ba siya? At saka, gaano ba siya kaimportante sa mga immigrant dito sa Canada? Okay? So, pag-usapan natin yan guys. The PGP or the Parents and Grandparents Sponsorship. What is this, right? Sabi dito guys, the PGP allows Canadian citizen, permanent residents, and registered Indians to sponsor their parents or grandparents for permanent residency in Canada. So ito daw guys is yung nagbibigay ng visa doon sa ating family members na pumunta dito, right? Bilang isang Canadian citizen or permanent residents, pwede mong i-sponsor yung iyong magulang or si lolo, si lola para pumunta dito kasama nyo sa Canada. At pagpunta nila dito, they are permanent resident. Ang sabi pa dito, sponsored individuals under this program enjoy the benefits of Canadian permanent residency, including healthcare, access, and social services. Kaya guys, gustong-gusto to ng mga family members or yung extended family na pumupunta dito. Kasi nga, pag land nila dito, they are PR and they can avail all the benefits na natatanggap ng isang permanent resident dito sa Canada. And kapag PR kayo dito guys, halos lahat ng nakukuha ng isang Canadian citizen, kuha nyo na rin, maliban po sa pagboto, right? So yan, kaya po maraming nag-aasam dito. Syempre guys, di ba, kung magkakaroon ng chance na i-sponsor ang inyong magulang, di ba, dito sa napakagandang country ng Canada, why not, di ba? Pero as of the moment guys, in 2025, ang sabi dito, hindi na po sila muna tatanggap ng applicants para sa PGP. So ngayon guys, syempre, gaano ba kabilis mag-process ng isang PGP? Ang sabi dito, for those already in the process of sponsoring their parents or grandparents, kailangan nyo maintindihan guys yung processing time, right? Ang sabi dito, sa Canada, except Quebec, right, ang average
na processing time is approximately 24 months or 2 taon guys para i-process yung sponsorship ng inyong parents or grandparents. Pero pag sa Quebec guys, mas mahaba, right? 48 months or 4 taon guys. So yan yung processing time na kailangan yung i-take note kung meron kayong plano na i-sponsor yung inyong parents or yung grandparents papunta dito sa Canada, right? So now, syempre ang question guys, bakit ba tinigil muna, no? Ano yung main reason kung bakit tinigil itong PGP na to? Kasi napakaganda nito guys. Yung mga family or yung mga nag-i-immigrate dito, mas nagiging masaya sila, 'di ba? Kapag kasama nila yung family members din nila. And kapag sila is masaya, nakakapag-perform sila ng mas maayos. So ngayon, ano daw yung reason? Why the pause on new application? Sabi dito, the suspension of new application for 2025 is closely tied to IRCC adjusted immigration targets. The department has reduced its permanent resident annual targets under the PGP for 2025. So ito daw yung mga target. So for 2025, ang target is 24,500 and sa 2024, ang target is 32,000, right? Ngayon, ang thing daw kasi guys, yung numbers ng 2024 or last year, marami pang pending guys. Marami pa silang hindi napaprocess. So, ang target nila guys is mag-focus muna talaga doon sa mga application na nakuha nila for 2024 bago talaga sila kumuha muna ng mga bagong applicants. Kaya for 2025, pinos na mo nila, no? Hindi naman sinabing totally tinatanggal guys, no? So ano lang muna, break lang muna, pause lang muna para daw makapag-focus sila doon sa mga backlogs nila. So yan yung main reason guys kung bakit tinigil muna ng Canada na magbigay or mag-process ng mga PGP application dito sa Canada. Sabi pa dun sa article, this pause underscores the government's efforts to prioritize quality over quantity in its immigration program, right? So, ano ba ang ibig sabihin nito ni Canada na after ba ng pause ng PGP is magkakaroon sila ng mga bagong rules and policies within PGP? So, pag sinabi ba nilang quality is magkakaroon ba ng mga bagong qualification bago ka papasukin dito para sa program na yon, no? So, magkakaroon ba ng bagong sets of policies or qualification para sa ating mga parents and grandparents? Yun ba ang ibig sabihin? So, yan yung mga kailangan nating hintayin guys, no? Kasi talagang yun yung mga gray area na hindi naman nasabi doon sa bagong rules na to. Ang ibig bang sabihin nun is magkakaroon na rin ng language test para sa ating mga parents and sa grandparents na papasok sa sponsorship program na ito. So again guys, hindi natin alam, no? Alam naman natin si Canada na wala talagang clue about dun sa mga i-release nila ng mga bagong policy changes. Nakikita talaga natin na Canada is still reducing, no, yung mga pumapasok dito ng mga immigrants, no. Tsaka guys, meron din ako mga nakitang article na maraming may ayaw, no. Maraming may ayaw dito sa PGP na to kasi nga ang sabi nila bakit pa natin sila bibigyan ng permanent residency? Why not hindi pa ba sapat yung super visa or yung tourist visa para doon sa mga family members ng mga permanent resident dito or yung mga Canadian citizen dito? Meron po kasing super visa at saka po yung tourist visa, right? Yung super visa guys, mas mahaba yon, para mga 10 years yata yon, right? And then yung tourist visa naman, yon very limited lang talaga. So, pero ano ang pinagkaiba niya dito sa PGP, no? Ang nakikita ko talagang pinagkaiba nila guys, of course, yung PGP guys, pwede silang magtrabaho. Pero yung super visa at saka yung tourist visa, hindi po kayo pwedeng magtrabaho. And marami akong nakikita dito guys ng mga senior citizen, no, na Pilipino, no. Mostly nagtatrabaho sila sa malls. Yan. So, marami kaming nakilala na senior citizen na pumunta dito via PGP na nagtatrabaho pa rin guys kasi nga
dito naman sa Canada guys, walang discrimination ng edad. As long as kaya mo pa rin magtrabaho, as long as kaya mong deliver nung work na required, wala silang pakialam sa edad guys, no? Kaya mas gusto nila yung PGP kesa dun sa mga alternative na super visa and yung tourist visa. Yan. So, actually maraming may ayaw, no? Para sa PGP, no? Kasi nga, syempre guys, yung mga makukuha ng isang PGP or yung mga senior citizen na papapasukin natin dito, yung mga parents natin, si lolo, si lola, di ba? Gagamit yan ng mga services dito sa Canada. And ang sinasabi nila is, hindi naman daw sila nagbayad ng mga taxes, di ba? Na compared dun sa mga 20 years na dito, na tuloy pa rin na nagbabayad ng mga taxes, pero makikinabang lang sila ng ganon. So, yun yung arguments about that one. But that's on a different topic, no? Pero yun nga, sinasabi natin dito na for now, titigil po muna ng Canada na tumanggap ng sponsorship para sa ating mga parents at sa ating mga grandparents for 2025. Now, wala po kasing definite date kung hanggang kailan yung pause, right? Hindi natin alam kung buong 2025 ba yan or after few months, 'di ba? I-open nila ulit or pag natapos ba yung backlog, 'di ba? So, wala pong details about it. Ang sinabi lang, starting today or I think yesterday, right? Hindi na po muna tatanggap ng PGP application si Canada. So, yun guys. So, dito makikita natin guys na tuloy pa rin yung mga policy changes sa immigration system ng Canada, no? And makikita natin yung trend guys, pabawas talaga, no? So they are making a lot of policy changes para mabawasan talaga yung mga immigrants na pumapasok din dito sa Canada. So hindi na ako magugulat guys on the next days or next weeks or months is makakatanggap pa tayo ng mga balita or mga policy na katulad nito. Okay? So that's another bad news for us, lalo na guys sa mga family na nagbabalak na i-sponsor yung kanilang mga parents, no? But again, meron pa rin naman pong alternative, yung super visa at saka yung tourist visa. I-check nyo yan guys, no? So kung yan is favorable naman on your side, pwede nyo pa rin yan gamitin para makuha nyo yung inyong parents or si lolo, si lola papunta dito sa Canada. Okay? So, yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!